Good afternoon po. I'm Sister Angel po from Shekinah, Seventh-day Adventist Church. Question ko po is related about sin, Satan, and God's love. First question po, can one sin even without the influence or interference of Satan? Nabasa ko po sa selected messages na sabi ni Ellen White, Satan is the author of sin. But I have that question po. Second question po about, is it biblically correct to say na ang ultimate death ni Satan, that is after the millennium, is also an expression of God's love? Thank you po. So, yung una muna ay, pwede ba magkasala? Ang tanong ay, pwede bang magkasala kung wala si Satanas? Kahit wala siya? Oo. Kahit wala siyang ginawang panlukso. Basahin po natin yung John sa 8. Ang talata po ay 44. Sabi niya, kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. So doon sa tanong na can one sin without the interference of Satan? Well, sa atin pong kalagayan ngayon mga kapatid, yung pong ating nature, sinful. Tama. Yan, yun. Sinful po yung ating nature. At kaya naging sinful yung ating nature is because of Satan. Siya ang author talaga ng kasalanan, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, ako'y naparito upang iwasak ang gawa ng Diablo. At ang gawa ng Diablo, kasalanan. Yun ang iwawasak, ang isa sa iwawasak ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin, kaya po tayo nakagagawa ng kasalanan, ay una po sa lahat, yung ating nature ay may bahid May bahid, mga kapatid. Mula nung si Adan at si Eva ay sumuko sa kapangyarihan ni Satanas, yun na yun. Ang ibig sabihin, sa tuwing tayo ay gumagawa ng kasalanan, ito yung sabi ng ating Panginoon. Ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Ang ibig sabihin, sa tuwing tayo gumagawa ng kasalanan, talagang, ang pinaka-author talaga niyan is si Satanas, mga kapatid. Kaya nga, yung pong depravity ng tao, na ang sabi nga Jeremias 17:9, tingnan nga natin yung talata, Jeremiah 17 verse 9. Ang puso ay magdaraya ng higit sa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? So, ito po yung kalagayan talaga natin, mga kapatid. So, unless na dumating ang ating Panginoon upang tayo mahango sa kalagayan na ito, tingnan po ninyo ang sabi niya doon sa, itaas lang po natin sa Juan, 8, sa 34 muna siguro. Ito po tignan po ninyo kasi doon sa tanong, lahat ba ng kasalanan, pwede bang magkasala ang tao without interference ni Satan? Sabi diyan, sinagot sila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ang ibig sabihin, kaya ka talaga nagkakasala, alipin ka talaga ng kasalanan. At ang author niyan, walang iba si Satanas. Ibig sabihin, kaya mo ginagawa yan kasi si Satanas, wala na kumbaga, nadakma ka na ni Satanas, kumbaga. Hindi ka na makapalag. Tapos, ang sabi niya, verse 35, ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. And then, verse 36, kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Ang ibig sabihin, mga kapatid, magkakaroon lang tayo ng power to overcome sin dahil sa ating Panginoon. Kung sa ating sarili, wala talaga. Sabi niya, kung kayo'y palayain ng anak, doon, magiging tunay na laya tayo sa kasalanan. Ngayon, doon sa tanong, kapag tayo nagkakasala, ang ibig sabihin, dalawa yan Sabi ni Apostol Pablo, yung aking gustong gawin, hindi ko magawa. Yung aking ayaw gawin, yung aking ginagawa. Ngayon, kung ang aking ginagawa ay yung mga bagay na ayaw kong gawin, sabi ni Apostol Pablo, hindi ako ang gumagawa nun, kundi yung kasalanang nakatira sa akin.
So talagang mayroong author ng kasalanan na yun ang nagtutulak sa'yo para gawin yon. Ngayon, para makalaya tayo doon, isa lang solusyon. Ang Panginoong Jesucristo. Wala nang iba. Kaya nga, pag pumasok na ang ating Panginoon sa buhay ng isang mananampalataya, may laban na. Naglalaban na silang dalawa ngayon. Di ba? Ngayon, ang tanong doon, sinong pagbibigyan mo? Pag ikaw ay nagkasala, ang ibig sabihin, ang pinagbigyan mo, yung isa. Pag ikaw ay nakapagtagumpay, ang pinagbigyan mo, ganoon po yun, mga kapatid. No? At yun ang iwawasak ng ating Panginoon. Yung power ng sin sa buhay ng mga mananampalataya. Brother Johnson. Okay. So, tama po mga kapatid na yung author ng kasamaan ay ang dyablo. Subalit, hindi lahat ng pagkakasala ay nandyan siya o siya talaga. Kasi, yung banggit ni Brother Gomer, yung nature na pagiging makasalanan. Yung kinote ni Brother Gomer is nasa Roma City yun no? Ito na nga yung controversial ngayon, Brother Gomer Yung pagiging sinful, yung sinful nature ng tao, ang nagiging dahilan kung bakit tayo ay nagkakamali. Kumbaga, napunlaan na ni Satanas. Nakapaghasik na si Satanas. At yung likas natin ay mga makasalanan. Kaya naroon yung laging tendency na magkasala. So, because of our sinful nature. Yan. Pero ang author talaga yun, ang pinagmulan, siyempre, si Satanas. Ngayon, pwede ba tayong magkasala? Naroon na kasi yung likas. Pinaglihin na tayo sa kasalanan, sabi ni Haring David. Okay, bago mo sagutin yung pangalawang tanong, Brother Johnson, gusto kong basahin itong isang talata sa 1 John 3:8. Ang sabi po dyan, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Yan. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito, inahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. So, ibig sabihin mga kapatid, talagang, kaya lahat ng kasalanan na pagsisisihan natin, ay talagang doon sa scapegoat, di ba? Kaya tayo naniniwala na yung scapegoat si Satanas Dahil sa huling araw, lahat ng kasalanan ay talagang lahat ng kasalanan na nagawa ng tao, siya talaga ang author. Wala hong kasalanan, mga kapatid, na pinagsisihan natin na hindi siya ang babagsakan ng bunton ng sisi, mga kapatid. Kasi siya talaga ang author niyan Ngayon, yung huling tanong, Brother Johnson, yun daw bang pagkawasak ni Satanas is expression of God's love? Okay. Well, ito po yun, mga kapatid. Yung God's love, medyo kailangan laliman po natin ng kaunti yung pag-aaral tungkol sa God's love. Kasi minsan ay talagang medyo mababaw yung yung naaarok natin tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Gaano ba kalalim ang pag-ibig ng Diyos? Kung sasabihin ko po sa inyo ito ngayon, mga kapatid, sigurado hindi po nyo maintindihan. Ito hindi nyo ho ba alam na kaya nagkasala ang tao ay dahil sa pag-ibig ng Diyos? Sige nga paano po natin i-reconcile na dahil sa pag-ibig? Actually, not dahil sa ang Diyos ay maibigin, kundi ang Diyos ay pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, kaya po tayo nagkasala because of the freedom of choice. Ngayon, ang sabi ng iba, yun na nga ang problema dyan sa freedom of choice Ibinigay-bigay pa kung wala sana yung freedom of choice, ang ganda-ganda sana ng buhay natin ngayon. Di ba? It seems na parang maganda. Pero, kung wala yung freedom of choice, that is contrary to the character of God, which is God is love. No? So, ang ibig sabihin, the character of God na pag-ibig niya ay talagang hindi po pwede na hindi niya ipagkaloob yung freedom. Dahil ang gusto niyang mangyari, yung eternal love na nasa kanila, sa tatlo, sa Trinity, gustong i-duplicate ng Diyos yun sa kanyang mga creatures, mga kapatid. That's why, even if na alam niya na pwedeng maabuso yung freedom at pwedeng mahulog ang tao, ibinigay niya yon dahil nga, yun ay karakter niya.
God is love. Ngayon, because of that love, na inabuso ng tao yung freedom, nahulog sa pagkakasala ang tao. Nung mahulog sa pagkakasala ang tao, ang iniisip ni Satanas, nanalo na siya. Pero ang totoo, nag-uumpisa pa lang pala na ipakita ng Diyos kung ano yung God is love. Akala ni Satanas, ang God is love ay kaya lang ibigay ng Diyos yung freedom of choice. Yun lang ang iniisip niya na God is love. So yun ang inabuso niya. Yung freedom of will, inagamit niya. Ang hindi akalain ni Satanas, kaya palang ibigay ng Diyos yung kanyang sarili para matubos yung mga nahulog dahil sa freedom of will. At doon, mga kapatid, hindi maintindihan ni Satanas. Kahit mga anghel. Ganun kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Na kahit ang mga anghel, hindi nila makomprehend na kaya palang ibigay ng Diyos hindi lang yung freedom of will, kundi mismo yung sarili niya. Mga kapatid. Ngayon, nung ibigay ng Diyos yung kanyang sarili, kaya nga, pinipigilan ni Satanas mangyari yun eh. Nung mag-umpisa palang mag-ministry ang ating Panginoon, di ba, pinigilan niya. Nung sabihin niya kay Apostol Pedro na ako'y mamamatay, ako'y ganito, sabi ni Pedro, hindi mangyayari sa iyo yan. Sabi ng Panginoon kay Pedro, lumagay ka sa likod ko, Satanas. Pero nung ipagkaloob na ng ating Panginoon yung buhay niya, willingly, alam niyo ba mga kapatid, sa sulat ni Ellen White, pati si Satanas aminado siya na hindi niya makomprehend gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos. Kaya yung kanyang parusa, tanggap niya na yon. Ang problema lang, gusto niyang mangdamay. Makasarili pa rin siya. Although tanggap niya na ang kanyang pagkatalo, pero ang gusto niya mangyari, damay-damay na tayo dito. So kung gusto nating dumamay sa kanya, yung bang pagpaparusa sa kanya is expression of God's love. Yes. Dahil mismo si Satanas, hindi niya na kayang, kumbaga yung pag-ibig na ipinakita ng Diyos, hindi niya kaya makomprehend. Kumbaga, siguro tanggap na ni Satanas yung kanyang kaparusahan. Mga kapatid, para sa akin, tanggap niya na. Kaya lang, gusto niya ngang mangdamay. Huwag tayo pumayag na madamay tayo, mga kapatid. No? Yun lang pong masasabi ko, Brother Johnson. Okay. Back upan natin uli yung, bigay tayo ng reference doon. Kasi kung hindi wawakasan ng Diyos ang kasamaan at yung author nito, ay di lalong wala doon yung pag-ibig ng Diyos. Ito ang mababasa natin sa The Great Controversy, page 627. Yan o. The work of destruction is a strange work to Him who is infinite in love. Diba? Sakto doon sa tanong. As I live, said the Lord, God, I have no pleasure in the death of the wicked. Ezekiel 33:11. The Lord is merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. Exodus 34:6. Yet He will be no means clear the guilty. The Lord is slow to anger and great in power and will not at all acquit the wicked. So, kung itutuloy natin ito, ay pag-ibig din talaga ng Diyos yung dahilan. Kaya, lilipulin niya yung kasamaan. Kasi, pag hindi niya lilipol, lalong tatagal, lalong dadami ang maapektuhan, lalong kakalat. So, kailangan niyang wakasan. Kaya nga, ang Panginoon ay hindi galit sa tao na nagkakasala. Galit siya sa kasamaan. Galit siya sa kasalanan. Kaya lang, ang kasalanan, pag hindi binitawan ng tao, pag nilipol ng Diyos yung kasalanan, dama yung tao na ayaw bumitaw sa kasalanan. Ayan.